Wala po sa batas yan. Walang nagbibigay ng kapangyarihan sa Senado maglagay sa isang kinatawan sa protective custody. Walang option po ang Senado kung hindi umpisahan ang paglilitis ng kaso. Nakalagay sa ating saligang batas, forthwith. Puro po politika ito. Pinipigil ang pag-impeachment trial. Pilipinas, gising na. Patuloy pong pinag-uusapan ng bayan ng mga pangyayari sa Senado. Ano kaya reaksyon ng mga kababayan natin dyan? Ay nako, walang katapusang kaguluhan. At siyempre kami din ng mga mahihirap, pati yung mga bilihin ngayon, nadadamay dahil sa kaguluhan na yan. Okay lang kasi namimigay naman sila ng ayuda, ng tulong sa mga probinsya-probinsya. Parang piyesta or clown na na parang circus kasi ang daming nilang theatrics, may mga drama, may alitan, away. Why not improve na lang natin yung country natin, di ba? Kaysa nag-aaway-away tayo. Okay lang yan. At least mayroon pa naman tinutulong ang presidente sa atin. Yan ang ating pag-uusapan, lilinawin at hihimayin. On record, sa unang hirit. At mga kapuso, mga kapanayan po natin ngayong umaga, dating Senate President at dating Justice Secretary, Franklin Drilon. Senator Drilon, sir, good morning. Thank you for joining us. Magandang umaga po and thank you for having me this morning. Si Ivan po, Senator Drilon, we are on record now. Ang sabi po ng Malacanang kahapon, hindi sila makikialam at nagtitiwala silang gagawin ng Senado ang tama at kung ano ang naayon sa batas bilang mga mambabatas. Ano po? Himayin po natin, Senator Drilon, yung dalawang mahalagang isyong kinakaharap ngayon ng Senado bilang isang institusyon. Isang institusyong kinabilangan at pinamunuan ninyo ng mahabang panahon. Two things, sir. The Senator Bato de la Rosa situation and the VP Sara Duterte impeachment. Unahin po natin yung tungkol kay Senator Bato. Sa ngayon, Senator, nasa protective custody ng Senado si Senator Bato. Pakipaliwanag nga po itong konsepto nitong protective custody. Wala po sa batas yan. Walang nagbibigay ng kapangyarihan sa Senado na maglagay sa isang kinatawan sa protective custody. Yan po ay ginagamit pag nakalayo sa ating witness protection program kung ilalagay mo yung isang testigo o isang state witness sa kapangyarihan with his or her consent ng ating authorities, ng ating Department of Justice. Ngunit wala pong konsepto ng protective custody in other matters. Lalo na po ang Senado. Yan po ay ginagamit, ngunit yan po ay siguro by tradition na lang and out of respect sa Senado, ay binibigyan ng halaga yung protective custody. Ngunit kung batas ang ating pag-uusapan, wala pong kapangyarihang ganon. Kung ganon, Senator Drilon, what justifies the continuing stay of Senator Bato in the Senate premises and what can be done about it? Okay, what can justify sa ating reglamento po sa Senado, ang may kapangyarihan sa mga premises ng Senado ay ang Pangulo ng Senado. The Senate President has control over the facilities. Kung sino ang dapat manatili sa loob ng gusali, yan po ay nasa kapangyarihan ng Pangulo ng Senado. So yun po ang basihan. Pwede po bang mag-intervene ang executive or perhaps Supreme Court pag may maghain po ng petition doon? May mga pinalulutang po kasi mga opinion na ang ginagawa ng Senado ay baka obstruction of justice daw o kaya pagkanlong sa isang fugitive. Halimbawa, kung pagpasyahan ng Malacanang na yung warrant of arrest ng ICC ay totoo pa rin, pwede po nilang arestuhin si Senator Bato at dalhin po sa Hague. Yan po nangyari na kay Pangulong Duterte. Pagpapa niya sa aeroplano, kinarga siya sa private plane at dinala doon po sa Hague. Yan po kung ibig gawin ng ehekutibo,
yan po ay nasa kapangyarihan ng Pangulong Marcos. The latest on this, Senator, ay naghahain po ng resolusyon ang 5 minority senators urging Senator Bato to surrender at to submit himself to the ICC warrant. Ano ang masasabi niyo rito? Ayan po ay sentimento ng 5 senador ng ang aking kasamahan dati na hinihiling para po maiwasan ang lahat ng gulo, ang lahat nitong alitan na subuko na and voluntarily submit to the jurisdiction of the ICC para sa ganun malilitis ang kaso at kung wala namang kasalanan, walang nagkasala ay di matapos na. Dahilan sa ngayon po ay medyo nalulungkot ako sa nangyayari sa aking dating institution. Ayun nga ho. I was going to go there, Senator. Let's talk about the events of May 11. NBI operatives nasa Senate premises para maghain ng arrest warrant against a sitting senator. May takbuhan nangyari. Memes are all over the internet, Senator, over this incident na marami po yung naniniwala that this erodes the credibility and dignity of the Senate and the senators. What's your take on the events of May 11? Sang-ayon po ako dyan. Talaga po, hindi mo maiwasan na talagang sasabihin, nakakahiya naman ito, naghahabulan pa. Dahilan po sa pangyayari yan, ako po'y nalulungkot that sa institution po kung saan marami akong taon na binuhos, 24 na taon akong senador. 2 impeachment trial ang aking dinaan. Ngunit wala pong ganitong naghahabulan sa loob ng gusali ng Senado. At madagdag ko lang, ito po lahat ay dahilan sa halalan sa 2028. Puro po politika ito. Bakit po? Dahilan alam naman natin na kung mag-trial, hindi maganda para doon sa kay Sara Duterte dahil ang lahat ng mga charges against her na ating narinig sa House of Representatives ay ibubunyag at ililitisin sa Senado in impeachment trial. Kaya yan po ay kung tanungin mo ang grupo ni Sara Duterte, hindi dapat mangyari dahil masama ito para sa kanyang layunin na magiging Pangulo in the election of 2028. So yan dahilan po dahil sa rason na yan, kaya pinipigil ang ang impeachment trial kaya po ayaw matuloy. Ang kabilang kampo naman, ibig na lang matuloy para malaman ng taong bayan kung ano ba talaga ang nangyari through an impeachment trial. Bago ho ako dumako do sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, one last point on the situation with Senator Bato. Ang posisyon po ni Senate President Cayetano, kailangan manggaling daw sa isang local court ang warrant. Even Senator Bato said, willing siyang humarap sa isang local court but not the ICC. Ito ho bang demand na ito ay justified? Valid ba itong warrant? At nire-raise din kasi ang issue ng sovereignty sa issue na ito. Pinalalabas na bakit isang foreign entity ang naglalabas ng warrant for a Filipino and a sitting senator at that? Yung pong posisyon na yan, ayun din ang hinarap ng dating Pangulong Duterte doon sa International Criminal Court. Hindi po binigyan ng lakas o hindi kumonforme ang International Criminal Court na wala silang jurisdiction. Dahilan po ang mga nangyari na mga alleged killings ng mga 6,000 sang-ayon sa kay Duterte administration, 6,000 ang namatay. Yan po ay hindi dapat litisin, sabi ng mga Duterte group, hindi dapat litisin sa Hague, sa International Criminal Court. Ngunit ito pong question na ito ay napagpasahan na ng International Criminal Court. Pangalawa, ang humingi po ng TRO ang Pangulong Duterte upang pigilin or ibalik ang ating dating Pangulo at dito harapin ang kaso dito sa ating bansa. Ang sabi ng husgado, hindi nagbigay ng TRO.
kaya patuloy na nandun ang Pangulong Duterte sa Hague. Bakit po? Dahilan po tayo po ay pumirma doon sa sinasabi nating Rome Statute, kung saan pumayag ang ating bansa na sa mga crimes against humanity ay pwedeng litisin sa International Criminal Court. Of course, sinasabi ng grupo ni Duterte, understandably, wala na po, nag-withdraw na kami Yes. dyan ng ating bansa. Ngunit, sang-ayon sa reglamento ng ICC na ating pinirmahan, yung mga pangyayari po during the time na tayo po ay miyembro ng Rome Sakop pa rin Statute, nila, yes, oo. yan po may kapangyarihan ang ICC. Yes. Sa katunayan po, ako po ang nagdala ng question sa Supreme Court nung ako'y senador pa. Sinasabi ko, mali at walang bisa ang ating withdrawal dahil sa nag-withdraw tayo, wala namang consent ang Senado. Nung pumasok ang pamahalaan sa Rome Statute, kinailangan at binigyan ng Senado ang kanilang consent Ratify, yes, oo. sa ratification. Ngunit, pag-withdraw, ang executive na lang ang nag-withdraw. Kaya sa akin, may question yun at dinala ko sa Korte Suprema. At sabi ng Korte Suprema, hindi, mali ka. So ako, tinatanggap ko bilang abogado na ganun ang pagpapasya ng Supreme Court. Hindi ako naniwala. Okay. Yes. Senator, lipat tayo sa impeachment ni Vice President Sara. The lower house voted, 257 of them said yes, an impeachment trial should proceed. Pero may mga senador po openly tutol dito. Si Senator Robin Padilla nga, sinabi niya, harangin niya ito. Please tell us, ano ba ang dapat at pwedeng gawin ng Senado kapag ito ay na-transmit na ng Kongreso? Ano ba yung mga options sila? Is it even an option for them not to proceed to trial or dismiss it outright? Walang option po ang Senado kung hindi umpisahan ang paglilitis ng kaso. Nakalagay sa ating saligang batas, forthwith ang kaso dapat litisin. Wala pong kapangyarihang i-dismiss ang kaso. Wala po sa ating saligang batas na pwedeng i-dismiss noong Senado sa impeachment court. Yung impeachment complaint. 2 beses po ako naupo bilang impeachment judge at hindi po dapat pansinin ng senator judges. Sa katunayan, nag-rule na po ang Supreme Court na dapat litisin at dapat mag-trial dahil yan po ang utos ng ating saligang batas. Senator Drilon, sa new majority naman po, marami sa kanila dawit sa flood control, yung iba naman, they are in some sort of trouble with the current administration. The Villars, for example, are being called out sa kanilang mga negosyo. Sina Senador Escudero, Villanueva, Estrada are being implicated in the flood control scandal. Si Senator Legarda naman is seen to be protecting her son who has openly moved to the Duterte side. Ang iba naman po, they are openly aligned with the Dutertes. May mga komento po that this alliance of the new majority is about escaping accountability. Your thoughts, Senator? Alam mo kaya tayo nagkakagulo sa ating bansa? Dahilan po sa impunity. Ang tawag niyan impunity o yung feeling na ikaw ay hindi sakop, hindi na sa ilalim ng batas. Sa akin, hindi ko sinasabi na itong mga kasong ito ay siyang nagtulak sa aking mga kasamahan na bumoto for sa New leadership, impeachment. yes. Soto, hindi po. Ngunit ang sa akin lang, dapat gampanan nila ang kanilang tungkulin bilang mga senator judge at sa isang impeachment trial, tingnan kung ano yung ebidensyang ihaharap ng Kamara de Representante, ano ba ang ebidensya nila, at base doon sa ebidensya nila at sa kanilang konsyensya, dapat po sila po ay mag-decide. Huwag po yung mga nangyayari na noon na sinasabi nga may kaso si Chis Escudero, si Joel Villanueva, yes. Jigo Estrada. Ayan po ang aking paniwala. Siguro naman ito mga senador na ito, alam nila ang tungkulin nila sa taong bayan at ang kanilang tungkulin bilang
mga senator judges kung pagdating ng impeachment court, tagampanan ang kanilang tungkulin. Kaya ipagtabi muna natin yung mga kaso. Nandyan na ang mga kaso dito mga hinaharap na senador at ipagtuloy, ituloy na natin ang impeachment trial. Having said all that, Senator Drilon, sir, we are looking at the current Senate composition na nagkaroon ng 4 na Senate presidents in the last 4 years. How do you feel about this and what should the public be thinking or should be looking at with the Senate under the present circumstances? Alam niyo po, sinabi niyo 4 na Pangulo ng Senado. Yes. Yun po ay dahilan sa wala tayong matibay na political party system. Alam mo po, nakupo ako dyan sa bilang Pangulo ng Senado, talagang araw-araw tinitingnan mo ang likod mo kung manon bang buwibira sa'yo. Dahilan sa wala tayong stable political party system. Sa Senado po, 2-4 ang partidong politikal. Bawat senador po ay sariling political party. Hindi kagaya po sa ibang jurisdiction, kaya sa Amerika, mayroon ng Democrat, mayroon Republican. Yes. Ang party whip ang nagsasabi kung saan buboto ang partido politikal. Dito po sa atin, walang ganun. Kaya ang sagot ko po sa tanong nyo, dapat ang i-reforma natin yung ating political party system para magkaroon ng maayos na solusyon at kung anong posisyon ang gagampanan ng isang senador. Senator Drilon, maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong mga opinyon at saloobin sa amin ngayong umaga. Thank you, sir. Thank you very much. Salamat po. Ang mga isyu pinag-uusapan, lilinawin at hihimayin natin yan on record sa unang hirit.